Hello mga mamilas! Panibagong araw na naman. Papunta uli ako dyan kila nanay. Nagtapat na lang uli ako para mabilis. Buti na lang may shortcutan dito para hindi na ako umiikot sa malayo. Pagdating ko, binuksan ko na ang pinto. Ayan, at may mga kalat na sa kusina. Tulog pa nga dyan sila nanay nung dumating ako. Buti na lang may susi ako. Pagkatapos ko magugas ng pinggan, sa terrace agad ako dumiretso. Hindi muna ako nagluto kasi may dumi doon, dumi ni nanay. Doon na inabutan sa terrace kaya yan nililinis ko. Baka kasi mamaya biglang may pumunta, nakakahiya naman. Nang matapos na ako maglinis dyan, pumunta na uli ako ng kusina at nagsaing. Ay mga mamilas, ganyan talaga ang buhay ko. Sanay na nga ako sa ginagawa ko dito. Sa araw-araw ba namang pagpunta ko, ganito lagi kong ginagawa. Nasarap nga pala ng tulog yung dalawa diyan. Kasi ang dami ko nang nagawa, tulog pa sila, lalo si nanay. Kung gising na yon, tiyak magbabalik-balik na naman ang kusina. Sasabihin nun, bilisan kong magluto at siya gutom na naman. Laging ganoon ang linya ng nanay araw-araw. Kaya minsan nasasabi ko, ano ba nanay, hindi naman ako makina para magmabilis. Siguro nagpuyat na naman yung dalawa na yon. Lagi ko silang sinasabihan, aagahan nila yung tulog nila para maaga silang nagigising. Para kako nakakapaglakad sila sa labas. Nang maayos ko na ang kanilang pagkain ng umagahan, dinala ko na sa lamesa at ginising sila. Kapag umagahan nga, hindi na sila laging sabay kumain. Kasi naman yung kapatid ko tanghali na kung gumising. Ang nanay pag nagising iyon at nandoon na ako at nakaluto, kakain na agad iyon. Nagumpisa na nga pala ako dyan maghihiwa ng mga gulay para makaluto agad ako ng maaga. Maaga ako nagpupunta kila nanay para maaga akong nakakatapos. Ayokong abutan ng sobrang init sa karsada. Ayan mga mamilash, nang makatapos na ako maghiwa, tiningnan ko sa kwarto si Ining kung gising na. Naku, at natutulog pa pala. Tiningnan ko naman si nanay kung nasaan. Kasi nakatapos na siyang kumain. Ayan, natuumpisahan ko na ang pagluluto. Nagisa muna ako dyan ng bawang at sibuyas. Aba, at lagi ko nga palang nakakalimutan huklatin ang kanin. Baka mamaya nangingitlog na naman yon. Habang pinalalambot ko ang karne, pinunasan ko muna ang mga pinggan na gagamitin nila. Tinutuyo ko muna ang lahat bago ko ilagay sa mesa. Gusto ko kasi lahat ng ginagamit nila ay maayos at malinis. Ayoko na basta-basta na lang iiwan sa kanila ng mga basa pa ang mga kakainan nila. Nang mailagay ko sa mesa, tiningnan ko ang banyo. Naku, nakakalat na naman ang dumi ng nanay. Kaya nilinis ko muna. Ang hirap nga sabihan ni nanay. Halos araw-araw ganun ang ginagawa. Tao lang po pero nagagalit ako sa kanya minsan. Wala naman akong magawa kundi linisin na lang. Hindi naman kasi kaya ng kapatid ko yon. Mahihirapan kasi siya lalo sa banyo, baka madulas pa. Hinugasan ko uli ang mga pinagamitan ko. Ayoko kasing maraming kalat sa kusina. Ayan, at pinaglagay ko ng iyelo sa inuminan nila. Gusto kasi ng kapatid ko maya-maya pagising niya iinom na ng malamig. Nang matapos na ako magluto, nililis ko muna ang kalan. Gusto ko kasi sa araw-araw pagdating ko maayos ang kusina para hindi pinupuntahan ng mga kung ano-anong insekto. Nang makatapos na ako sa kusina, nagpunta na ako sa kwarto. Niligpit ko muna ang pinaghigaan nila. Ay kabayo, natalisod pa ako dyan. Buti na lang hindi ako nasubsob. Isang kwarto na lang ngayon ang nililinis ko ang kwarto nila. Dati sa kabila 3. Medyo malaki yung kanya lalo akong pagod. Ganyan ang gawain ko sa araw-araw. Pagkaluto, saka pa lang ako maglilinis. Nagtataka nga ako dyan. Hindi yata balik-balik ang nanay dito sa akin. Nagtataka ako saan kaya nagpunta. Pero sige pa rin ako ng linis dyan. Grabe, kahit umagang-umaga, init na init ako dyan. Nang matapos na ako sa kwarto, doon naman ako sa sala. Ayan ang kapatid ko habang ako'y naglilinis, tinitingnan lang niya ako. Niluloko ko siya, sabi ko dapat siya na gumagawa ng ganito. Sabi niya hindi naman niya kaya. Sabi ko kahit magwalis-walis lang siya.
Naku, kaya pala nawawala ang nanay ko. Ayun, sa labas, nagwawalis. Imbis na tingting ang ginamit, walis tambo. Ayun, palakad-lakad sa init. Napagalitan ko nga dyan. Sabi ko, ako nagagawa nun. Bakit siya pa ang gumawa? Sobrang init sa labas. Sabi ko, pumasok na siya at magpahinga. Nung malakas kasi si nanay, lahat talaga gawa niya. Hinahanap yata ng katawan. Nang matapos ko ng lahat, nagpaalam na ako sa kanila. Uuwi na ako. Bye-bye. God bless.